ito yung nagpapalakas sa kanya. Gusto niya lang may pinupuntahan lagi. So, sa tagal ko na Robinson, please. Robinson, please. Yung lumabang-agpas sa assessment po, Rashid, tambong sa step 1. Please accept. Yung lumabang-agpas sa assessment po, Rashid, step 1 po na tayo. Dahil po na sa regulatory ang lumabang-agpas sa assessment, Rashid. May si-issue po mag-assist po. Agosila Law Office. Agosila Law Office. Payment po tayo ng Agosila Law Office. D-Max Computer Shop. D-Max Computer Shop. Payment po tayo, D-Max.
here now sa renewal ng mayor's permit. Masyadong magulo. Walang kaayusan. Tapos yung nagtatawag, pinipili pa niya yung tatawagin. Ang masaklap ito, iniiwalay na nila yung bayad ng Bureau of Fire. Hindi nila sinasama sa mayor's permit. So, kung halimbawa, ang babayaran mo lang sa mayor's permit is 14,000. Tapos bigla nila ipapatong yung Bureau of Fire na 1,000. So, magiging 15,000 something. Now, meron na din na silang pagbabago na lahat daw dapat ng businesses may insurance. Plus, mag-enroll dyan sa website ng Bureau of Fire, which is yung FSIS. So, bago daw itong mandato ng gobyerno. Masyadong maraming mga pinagkakakitaan. Tapos sila pa makipagtalo sa iyo kung magkano ang babayaran mo. So kahit na katulad ng business ko, ng father ko, I mean, senior na yung father ko, hindi lang niya kino-close kasi ito yung nagpapalakas sa kanya. Gusto niya lang may pinupuntahan lagi. So at the most, ang kinikita lang ng father ko is 5,000 per month. Yung mag-assess, di daw, dapat daw 1,000 per day. So that's 30,000 per month. Hindi ko alam paano niya nakuha yun. Sabi niya, masyado daw maliit daw yung binabayaran namin sa BIR. Hindi ka naman pwedeng mandaya ngayon sa BIR. Kung sakali man iniisip niya dadaya kami. Napangarami ng ways para ma-check ngayon ng BIR ang mga kinikita mo. At sobrang higpit na nila. Ito ang kapangitan ng pagninegosyo sa Pilipinas. Kaya ayaw na mag-business sa mga foreigners sa atin. Kasi mas marunong pa sila sa Hindi katulad sa ibang bansa na kung ano yung dineclare mo, yun ang binabayaran mo tax, yun ang papasok sa sistema ng lahat ng gobyerno. Dito, gusto pa nilang sila pa ang laging masusunod sa babayaran. Sabi ko nga sa kanila, gusto ko na ngayon sarado yung negosyo dahil hindi lang naman kinikita, pero gusto lang namin palakasin yung tatay ko. Kako, kung hindi ako magabayad ng mayor's permit, wala rin naman silang karagdagang papasok na pera sa kabayan ng yaman. Isipin mo na lang kung lahat ng ito ay tamarin at lahat ng ito ay umayaw sa pagnenegosyo. Saan kayo ngayon kukuha ng pampasweldo sa munisipalidad ninyo kung lagi nyo i-insist ko ano yung magkanong amount na i-deklara nyo? Nakakalungkot ang mga ganitong klase ng sistema sa Pilipinas. So ayun, nagtatransact ako, dalawa. Isang renew, isang new. Sa tagal ko na nag-renew, may 2 years na yatang nakalipas. Bali, ika-third day ngayon. Ika-third renewal ko, 3rd year. Ngayon yung pinakamagulo. At the same time, ang nakakalungkot nito, gusto nila sila ang masusunod sa amount na idideklara nila sa'yo. Para yan ang sisingilin nila sa'yo. Kahit di ka kumita, kahit na malit lang kita mo, tataasan pa rin nila yun. So, after ng pandemic, nag-renew kami. Alam naman nilang sarado. Kasi wala naman talagang makakabenta. At the same time, yung pwede lumabas. Pinataasan pa rin nila yan. Minimal lang. Pero itong sumunod, talagang hinataw na ni Art Mercado. Tapos, kagulo ang pila. Halo-halo. Yung renew, yung new, at saka mga senior. So, away-away yung mga tao kanina pa. Nakakalungkot lang, no? Masyadong, ewan ko. And then, on top of it, yung pamaskong handog ni Art Mercado. Ngayon lang tong taon to, hindi naman ako sa nag-aasam yan o na umaasa. Pero this year lang talaga hindi kami nabigyan. May mga senior ako magulang din eh. So para sana sa kanila. Pero wala, hindi talaga hindi na sila nagbabaybahay, isang lugar na lang pupuntahan. Ganon kalala ngayon taong to. Siguro wala na rin talagang pera ang munisipyo kaya kinipilit nilang maitaas yung mga bayad. Ang gulo niyan, yung step 1, step 2, step 3.
At ang worst nito, yung releasing ang pinakamatagal. For the past 3 years na nag-renew ako, 2 hours lang ang iniintay ko. Ngayon, maghapon, naabot na ako ng 4:00. Kasi dalawa nga itong inisikaso ko. Yung renew ko, 4:30 na ako natapos, mamala 8:00. Ito ngayon, 10:30 na. 8:00 ako nandito. Wala pa rin, di pa rin tapos.